Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng reaksyon, opinyon at saloobin, ikalawang markahan, ika-4 hanggang ika-5 linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakakapagbigay ng reaksyon tungkol sa balita, impormasyon at iba pa gamit ang wastong ekspresyon sa pagpapahayag. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Isulat ang tama, sapat lang kung ikaw ay sang-ayon sa pahayag at mali kung hindi sang-ayon. Gawin ito sa kwaderno. Bilang isa, maging magalang at huwag magtaas ng boses kung ikaw ay sumasalungat sa opinyon o saloobin ng iba. Bilang 2, pilitin mo ang iyong kausap na tanggapin ang iyong saloobin o reaksyon sa isang issue. Bilang 3, makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap. Bilang 4, ginagamitan ng mga salitang sa aking palagay, sa tingin ko, ang pagpapahayag ng mga pananaw o saloobin. Bilang 5, pilitin ang kausap na sumang-ayon sa iyong pananaw kahit na siya ay may matibay na dahilan para maniwala sa kasalungat ng iyong pananaw. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, tama. Bilang 2, mali. Bilang 3, tama. Bilang 4, tama. At bilang 5, mali. Magaling! Basahin natin ang isang balita. Hidilyn Diaz, balikat ko, ang lakas ko. Isinulat ni Sharon A. Villaverde. Si Hidilyn Diaz mula sa Zamboanga ang naging kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas nang manalo siya sa Women's 55 kg category sa weightlifting sa Tokyo taong 2020. Sa kanyang ika-4 na pagsabak sa Olympics, binuhat ng 30 taong gulang na Pinoy weightlifter ang pinagsamang bigat na 224 na kilo at nagbunsod ng isang bagong Olympic record sa bansa. Naging madamdamin ang pinakahuling pagbuhat sa mahigpit na kompetisyon ni Hidilyn nang makakamit niya ang kampyonato, kung kaya't hindi napigilan ni Diaz ang maiyak bago mahigpit na niyakap ang kanyang mga tagapagsanay. Si Liao Qiuyun ng China na nabigong lampasan ang kanyang sariling world record para sa single lift, ang nanalo ng pilak sa kategoryang 223 kilo. Natalo ni Diaz si Liao ng 1 kilo sa huling buhat nito. Si Zulfiya Shinchanlo naman ng Kazakhstan
ang nanalo ng tanso sa kategoryang 213 kilo. Kakaunti man ang sumuporta sa akin bago ang kompetisyong ito, ngunit nanaig ang aking pagnanais na manalo. Dahil sa suporta ng aking mga tagapagsanay, alam kong sa balikat ko nakasalalay ang lakas ko para ialay sa bansang Pilipinas. Ipinagmamalaki ng sambayanang Pilipino ang pagkapanalo niya ng gintong medalya. Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing may nananalong Pilipino sa pandaigdigang paligsahan katulad ng iyong nabasa? Sang-ayon ka ba o hindi na dapat silang ipagmalaki? Isulat ang inyong reaksyon sa kwaderno. Ang pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisipang pagpapahayag tungkol sa isang issue o usapin. Ito ay naaayon sa iyong personal na isipan, damdamin at karanasan. Halimbawa ng reaksyon, bilang isa, sa aking palagay, mas makabubuti sa kanya kung sa probinsya na lamang siya mag-aaral. Bilang dalawa, nalulungkot ako sa nangyayari sa ating bansa dulot ng pandemya. Maraming nawalan ng trabaho at walang pasok sa paaralan. Ang paggamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon ay paraan upang malinang at mapalawak ang kaisipan ukol sa paksang pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa ng reaksyon ay ang sumusunod. A. Sa aking sariling opinyon, dapat nating ipagmalaki ang likhang Pinoy at ang talento natin bilang Pilipino. B. Kung ako ang tatanungin, hindi rin ako magpapasuhol sa dayuhan at ipagmamalaki ko ang lahi ko, lahing Pilipino. C. Masaya sa pakiramdam habang binabasa ko ang kwento. Nakatataba ng puso bilang Pilipino. Gawain isa, piliin ang angkop na reaksyon, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, kinausap ng guro si Beth dahil hindi ito nakapagpasa ng kanyang proyekto. Ibinigay niya ito 3 araw pagkatapos na magbigay ang guro ng takdang araw ng pagpapasa. A. Tama ang ginawa ng guro upang magbigay aral kay Beth. B. Dapat hinayaan na lamang ng guro si Beth dahil nakapagpasa pa rin naman. C. Hindi ako sang-ayon dahil napahiya si Beth sa klase. Ang tamang sagot ay A. Bilang 2, oras ng recess, pinasingit sa pila ni Miko ang kanyang matalik na kaibigang si Sid na huling dumating. A. Maganda ang ipinakitang pagkakaibigan ng dalawa. B. Sa aking palagay, dapat pumila si Sid ng maayos. C. Sang-ayon ako sa ipinakita ni Miko at Sid. Ang tamang sagot ay B. Bilang 3, si Net ay mahusay umawit. Lumalahok siya sa iba't ibang paligsahang pampaaralan at pangbarangay. A. Nagpapakita si Net ng kayabangan. B. Nakatutuwa na ipinakikita niya ang kanyang talento. C. Hindi siya lumalahok sa barangay dahil wala itong grado. Ang tamang sagot ay B. Bilang 4,
Ipinagbabawal sa klase ni Binibining Narciso ang paglalaro ng cellphone sa oras ng klase. A. Di ako sang-ayon dahil ito'y mahalagang gamit. B. Sa opinyon ko, nakatutulong ang cellphone sa pag-aaral. C. Sa aking palagay, magiging sagabal ito sa pakikinig. Ang tamang sagot ay C. Bilang 5, gustong-gusto ni Carl na maglaro sa labas. Ipinagbabawal pa ito sa kasalukuyan kaya nanatili na lang siya sa loob ng bahay. A. Sumasang-ayon ako dahil iyon ang makabubuti. B. Dapat ay lumabas na siya kahit saglit lamang. C. Sa opinyon ko ay maaari nang lumabas. Ang tamang sagot ay A. Magaling! Gawain 2. Basahin at unawain ang impormasyon sa pag-iwas sa COVID-19. Piliin ang letra ng angkop na reaksyon. Isulat ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, ang pagsusuot ng face mask ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng virus. A. Sang-ayon ako para sa kaligtasan ng lahat. B. Hindi ako sang-ayon dahil nakasasagabal ito sa paghinga. Ang tamang sagot ay A. Bilang 2, umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. A. Sang-ayon ako dahil maaaring makahawa sila. B. Di ako sang-ayon dahil nakakaawa ang kalagayan nila. Ang tamang sagot ay A. Bilang 3, ang taong nakisalamuha sa pasyenteng positibo sa virus ay kailangang humingi ng agarang atensyong medikal. A. Sang-ayon ako upang masuri kung nahawahan. B. Di ako sang-ayon dahil magastos magpatingin sa doktor. Ang tamang sagot ay A. Bilang 4, palaging magugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig. A. Sang-ayon ako upang matanggal ang virus na kumapit sa aking kamay. B. Di ako sang-ayon dahil maaksaya ang umaagos na tubig. Ang tamang sagot ay A. Bilang 5, hindi maaaring lumabas ang mga 65 taong gulang o senior citizen, person with disability o PWD, buntis at mga taong mayroong panganib sa kalusugan. A. Nauunawaan ko at sumasang-ayon ako dahil madaling kumapit ang virus sa kanila. B. Tama, ngunit dapat pinahihintulutan din na lumabas o mamasyal paminsan-minsan. Ang tamang sagot ay A. Magaling! Basahin natin at unawain ang kwento. Si Rhea na laging may reaksyon.
Isinulat ni J. Lopo. Ayaw ko niyan, hindi ako susunod sa iyo, ang sagot ni Rhea sa nakatatanda niyang kapatid na si Shoni. Rhea, ang malumanay na wika ng kapatid, bakit naman ayaw mong sumunod? Ito ang module na ipinadala ng iyong guro. Kailangan mong pag-aralan ang mga ito. Ang gusto ko ang masusunod. Maglalaro na lamang ako sa labas ng bahay. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Angal ni Rhea. Tutulungan naman kita. Madali lang ito. Sige na. Pakiusap ng kanyang ate Shoni. Nang marinig iyon ng tatay Axe nila, sumali na ito sa usapan. Rhea, sabi ni Ginoong Axe, at Shoni, lapit kayong dalawa sa akin. May sasabihin ako sa inyong dalawa. Opo, itay, sagot ni Shoni. Kung hindi ako nagkakamali, narinig kong sinabi mo, Rhea, na yung gusto mo ang dapat sundin. Tama ba ako? Tahimik si Rhea at hindi nagsasalita. Tumango lamang ang bata. Sa palagay mo ba, Rhea, ay tama ang iyong sinabi? Tanong ng ama. Wastong reaksyon ba ang ginamit mo sa pakikipag-usap sa iyong ate Shoni? Patawad po, itay. Sorry din po, ate Shoni. Mali po ang aking naging paraan maging ang aking sinabi. Gawain 3. Lagyan ng check kung tama ang pahayag at lagyan naman ng X kung mali at hindi dapat gamitin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, kung hindi ako nagkakamali, narinig kong sinabi mo, Rhea. Bilang 2, ayaw ko niyan, hindi ako susunod sa iyo. Bilang 3, sa palagay mo ba ay tama ang iyong sinabi? Bilang 4, kung ikaw ang tatanungin, paano mo ba dapat sinabi ang iyong reaksyon? Bilang 5, sumasang-ayon po ako, itay. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, check. Bilang 2, X. Bilang 3, check. Bilang 4, check. At bilang 5, check. Gawain 4. Ibigay ang iyong reaksyon o opinyon tungkol sa pangyayari sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Walang bakuna, walang pasok. Natatandaan ba ninyo ang pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo M. Duterte? Papayagan lamang ang tinatawag na face-to-face learning kung saan pisikal na papasok ang mga mag-aaral kapag natukoy ng mababa ang posibilidad na mahawa sa COVID-19. Narito ang inyong gagawin. Isulat ang inyong iniisip, ang inyong saloobin, ang inyong karanasan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin.
Isulat ang opinyon mo sa issue sa ibaba. Piliin kung aling pahayag ang sang-ayon ka. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap sa iyong kwaderno. Gusto ko ang internet dahil nakatutulong ito sa aking pag-aaral at sa pananaliksik ng iba't ibang paksa. Gusto ko ang internet dahil nalilibang ako sa magagandang palabas at sari-saring mga laro. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain 6. Basahin at unawain ang pahayag. Magbigay ng sariling reaksyon tungkol dito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Hindi pa pinapayagan ang pisikal na pagpasok sa paaralan kahit bumababa na ang bilang ng nagkakasakit dahil sa COVID-19. Kung makapapasok na sana ay mas madali na ang pag-aaral dahil mas may paliliwanag ng guro ang mga aralin. Mas magiging buhay o masaya rin ang pag-aaral kung nakakausap ang mga kamag-aral. Madaling makapagtanong at makakuha ng sagot kung nahihirapang unawain ang leksyon. Isulat ang inyong reaksyon sa loob ng 1 minuto. Tandaan, ang pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisipang pagpapahayag ayon sa isang issue o usapin. Ito ay naaayon sa iyong personal na isipan, damdamin at karanasan. Pagtataya. Punan ang usapan ng magkaibigan. Gumamit ng mga salitang nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Pumili ng isa sa mga paksang nasa ibaba. Gawin ito sa isang malinis na papel. Paksang pamimilian. Bilang 1, paggamit o pagbabawal ng cellphone sa pag-aaral. Pangalawa, pag-aaral sa paaralan o sa bahay ngayong may COVID-19. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin.
Karagdagang gawain, kopyahin at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Natutuhan mo sa araling ito ang tamang pagpapahayag ng iyong reaksyon o opinyon. Ang pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisip pang pagpapahayag tungkol sa isang issue o usapin. Ang pagbibigay mo ng reaksyon sa mga issue ay batay sa iyong personal na blank, blank at karanasan. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!